Magandang araw po uli sa inyong lahat. Ako po si Carlos Antonio Palad ng Defensores Fidei Foundation. Ipagpaumanhin po ninyo kung medyo malat ang aking boses. Uh, I hope na madali niyo pa rin maiintindihan ng aking ibabahagi ngayon. At ako'y natutuwa dahil ang aking ibabahagi po ngayon ay yung mga aral o mga learnings na aking natutunan sa isang katatapos lamang na 3-day conference on exorcism, spiritual warfare, and deliverance na ginawa dito sa Archdiocese of Manila. Gusto ko pong ibahagi ang ilan sa mga natutunan ko dito. Hindi po ako makakapagbigay ng kumbaga comprehensive o kompletong presentation kasi syempre 3 days of conference po yun, 3 days of conference presentations at hindi ko po kakayaning ilagay po lahat iyon in just 35 or so minutes. Ngunit aking ibabahagi yung kaya kong maibahagi sa maikling panahon na ito. So gusto ko pong ibahagi sa inyo ang mga selected lessons on spiritual warfare and exorcism. Ano nga ba ang pinagkaiba ng exorcist priests at deliverance ministers o deliverance ministers ng mga pare? Ano ba ang kanilang ginagawa? Ang exorcist po ay isang paring inappoint ng kanyang obispo upang gumawa ng tinatawag natin na major exorcism. So ano ba yung major exorcism? Yung major exorcism, ito yung mga exorcism na ginagawa dun sa mga nakakaranas na tinatawag na total demonic possession o kaya total bodily demonic possession. Bakit bodily? Kasi ang kaluluwa ng isang tao ay hindi pwedeng i-possess ng demonyo. The most that they can possess is the body of the person. Lahat nga pala po ng mga obispo, at least yung may mga hawak pa ng mga diocese, yung matatawag natin na diocesan bishops or ordinaries, lahat po sila ay exorcists by virtue of their office. Ngunit sa dami ng kanilang kailangang gawin, isipin naman po, mga obispo, syempre madami silang mga seremonya sa dapat gawin, sila ay nagmimisa sa mga iba't ibang parokya sa kanilang teritoryo, sila gumagawa ng administrative work, pinagdadasal nila ang kanilang buong diocese at marami pang iba. Bihira sa mga obispo yung nakakapag-exorcism. Dahil dito, kadalasan sila ay nag-a-appoint ng mga exorcists para gumawa ng major exorcism. Ang major exorcism, yan rin po yung tinatawag natin ng exorcism, quite simply. No? Pag sabing mong exorcism, usually, major exorcism yan. So again, ang major exorcism, yan po yung ginagawa sa mga nakakaranas ng total bodily demonic possession. Nga pala, ang isang importanteng aral na dapat nating lahat matutunan ay an exorcist ay pwede lamang gumawa ng major exorcism sa loob ng kanilang sariling diocese o diocese or doon lamang sa diocese ng obispo na naghirang sa kanila bilang exorcist o nag-appoint sa kanila bilang exorcists. An exorcist can perform major exorcisms only within their own diocese or only within the diocese of the bishop who appointed them an exorcist. You might be shocked to realize that the devils, the demons, are very legalistic, and they will only laugh at an exorcist who performs major exorcisms outside of their jurisdictions. If an exorcist needs to do a major exorcism outside his diocese, he needs the permission of the bishop of the territory where he needs to do that exorcism. So ibig po sabihin, kapag ang isang exorcist, sabihin natin, nasa labas siya ng kanyang diocese, sabihin natin may binibisita siyang parokya o may binibisita siyang paaralan, biglang nagkaroon ng kaso ng demonic possession doon. Kailangan niyang gumawa ng matinding deliverance o kaya ng major exorcism. Kailangan tawagan niya muna yung obispo nung teritoryo na yon. So for example, may isang exorcist na galing sa Archdiocese of Manila. Sabihin natin, napadpad siya sa Diocese of Cubao. May binisita siyang parish doon.
at bigla-biglaan kailangan niyang gumawa ng deliverance o ng exorcism, yung kailangan niya gumawa ng major exorcism, sabihin natin ano, na yun ang nangyari. Kailangan niyang tawagan muna yung Diocese of Cubao, yung Bishop of Cubao, upang humingi ng permiso na gawin yung major exorcism na iyon. There have actually been cases of priests who tried to perform or join in major exorcisms without authority or jurisdiction. Kumbaga, tinangka nila na gumawa ng major exorcism kahit na wala silang pahintulot ng obispo o kahit na hindi sila yung nahirang na exorcist doon sa diocese na yon. Ang nangyayari, may mga kaso na pang ganito na sila yung inatake ng demonyo. Sila yung nasaktan, no, o sinaktan nung demonyo. Kaya napaka-importante na yung major exorcism ay gawin ng isang exorcist sa loob ng teritoryo lamang na ipinagkaloob sa kanya. In this case, yung territory ng kanyang diocese o nung bishop na nag-appoint sa kanya bilang isang exorcist. Ano naman ang deliverance minister? Yung mga deliverance ministers, ito po yung mga gumagawa na tinatawag dati na minor exorcisms at mga deliverance prayers. Yung mga minor exorcisms at deliverance prayers, ito po yung ginagawa dun sa may mga demonic possession pero hindi naman total, no? Hindi naman total na possessed. O kaya meron silang mga spiritual or physical afflictions. Siguro pwedeng mga sakit, pwedeng mga matinding atake sa kanilang kaluluwa, ng mga matinding, sobrang tinding mga temptations, sobrang tinding mga psychological attacks na walang natural explanation. Pwedeng na-oppress o hindi man sila possessed, nakakaranas sila ng tinatawag na oppression. Inaatake sila ng devil from the outside. Or yung mga tinatawag natin na demonic infestations kung saan nagkakaroon ng ng activity ng evil spirits in places and things. Yung mga ganyang klaseng instances ay kailangan ng minor exorcism o kaya deliverance prayers, deliverance sessions. Ang pinakakilalang minor exorcism ay yung tinatawag na minor exorcism of Pope Leo XIII or minor exorcism against Satan and his angels. No? Ito'y hindi katumbas ng major exorcism, kaya nga minor exorcism yung tawag sa kanya, pero priests are encouraged to do the exorcism of Satan and his angels, lalong-lalo na mga parish priests sa kanilang mga parokya. Now, as a general rule, lahat ng pare who are in good standing can actually, by virtue of their ordination, perform minor exorcisms and pray deliverance prayers. But because not all priests have the formation or the spiritual and psychological preparation to do minor exorcisms and deliverance sessions, yung usual na practice sa simbahan is to appoint specific deliverance ministers. So to repeat, lahat ng pare na in good standing, ibig sabihin hindi sila suspendido, hindi sila excommunicated, hindi sila laicized. So sila ay priests in good standing. Mga pari na pwedeng na merong pahintulot to continue to carry on their priestly ministry kasi they're not under any penalty, they're not under any punishment or any sanctions. No? Any priest in good standing ay pwedeng gumawa ng minor exorcism at maggawa ng mga deliverance prayers or deliverance sessions. Pero yun nga, hindi lahat ng pari ay meron yung spiritual and psychological preparation para gawin ito. So ang nangyayari, kadalasan, nag-a-appoint ang mga bishops ng mga deliverance ministers. Bukod pa sa mga exorcists. So merong exorcists, merong mga deliverance ministers. Now, nabanggit ko nga kanina na any priest in good standing ay pwedeng gumawa ng minor exorcisms or prayers of deliverance. Pero may isang important na exception. Noong taong 1985, sinabi ni Joseph Cardinal Ratzinger, yung prefect for the Congregation for the Doctrine of the Faith ng panahon na yon. Mas kilala dahil siya ay naging Pope Benedict XVI noong 2005.
Sabi ni Joseph Cardinal Ratzinger noong 1985 na yung mga deliverance prayers at yung mga minor exorcisms kung saan kine-question ng diretsahan yung demonyo by the exorcist, ang pwede lang gumawa niyan ay yung merong faculty o yung may permiso ng obispo. So that's one important clarification. Take note po ha, kung kayo po ay nakakaranas ng mga kakaibang nangyayari sa inyong bahay o sa inyong pinagtatrabahuhan o sa mga inyong pagmamayari o sa inyong mga bagay at ang mga nangyayari na ito ay walang natural na explanation at may posibilidad na ang gumagawa nito ay mga evil spirits, huwag po kayong tumawag ng mantatawas. Huwag po kayong tumawag ng albularyo. Huwag po kayong tumawag ng mambabarang. Tumawag po kayo ng pare. Tayong Katoliko ay naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Kahit po yung mga sinasabi na duwende, white lady, tikbalang, yung mga supernatural characters na galing sa tawag dito, yung galing sa mitolohiya nating mga Pilipino. Sa totoo po, ito ay mga iba't ibang klase lang po ng mga demonyo. Kahit po yung mga souls o yung mga sasabi ng mga lost souls o yung mga souls ng patay na nagpapakita, kung sila'y nanggugulo, hindi lang humihingi ng dasal ha, hindi lang humihingi ng dasal, kundi nanggugulo sila, malamang yan ay demonyo. Pero syempre, it's important na kausapin mo muna yung exorcist ng iyong diocese para makasigurado. Dahil sila ang gagawa ng discernment kung ano ba yung nakikita ninyo o ano yung inyong nararamdaman. Nga pala, yung pari dito sa picture ko, dito sa picture na to sa aking slides, ay si Father Gabriel Amorth na kilalang exorcist sa Diocese of Rome. Siya po ay namayapa na. Isa po siya sa mga nag-popularize mulit ng exorcism para sa ating mga Katoliko. So, nabanggit ko nga po kanina, no, ang mga deliverance ministers ay all priests who are in good standing with the church by virtue of their ordination can perform minor exorcisms and pray deliverance prayers. But the common practice in the church is to appoint deliverance ministers to do minor exorcisms. So mga minor exorcisms po, again, ito yung mga para sa mga not fully possessed, yung mga may afflictions, mga na oppressions na mukhang galing sa mga evil spirits, yung mga nagpa-practice ng occult, no? Apparently, maraming mga albularyo na sa kanilang katandaan, sila ay sinisingil ng demonyo dahil sa kanilang mga ginawang pagmamagic o trafficking in spirits nung sila ay mas bata pa. Kaya nararamdaman nila yung activity ng demonyo sa kanilang buhay kung kailan matanda na sila. And apparently, ito ay para sila malungkot, mawalan ng pananampalataya at mas madali para sa mga demonyo na dalhin sila sa impyerno. And yung minor exorcisms is also against demonic infestations of places and things. Etong litrato dito sa slide na pinakikita ko sa inyo, ito po ay yung isang pray over na ginawa ni Pope Francis sa isang disabled na lalaki na nung siya ay pinray over, nagkaroon siya ng kakaibang reaksyon dun sa pag-pray over ni Pope Francis. Siyempre si Pope Francis bilang obispo at bilang Santo Papa, pwede niyo sabihin na siya ang chief exorcist ng simbahang Katoliko dito, ng simbahang Katoliko. Of course, the great exorcist of all, no? The one who works through all priests, so through all exorcists, through all bishops, is Jesus Christ. Pero in terms of yung visible and earthly leader natin, the visible and earthly leadership natin sa simbahan, you can say na the chief exorcist is no other than the Pope, who right now is Pope Francis. So ano ba yung pinagkaiba ng mga pwedeng gawin ng pare at ng laiko? Una sa lahat, only priests can be exorcists or deliverance ministers. Ang mga lay persons, they cannot perform a deliverance session on another person since they do not have the authority to do so.
So pag ikay like nangahas ka na mag-deliverance session, mas mabuting wag mo nang gawin kasi hindi ka binigyan ng autoridad na gawin ito. Ito'y para lamang po sa mga pare o sa mga pare, kaya nga mga exorcist at mga deliverance ministers, mga exorcist at mga deliverance ministers ay mga pare. So kung ikaw bilang isang laiko ay nasa sitwasyon kung kailan may nangangailangan ng deliverance, sabihin na, like yung mga nangyayari minsan, sabihin na natin yung mga nangyayari minsan sa mga paaralan na biglang sinasapian yung maraming mga estudyante ng kung ano-anong espiritu, dapat tumawag ng pare o exorcist. Hindi yung ikaw mismo bilang isang laiko ay itatry mong ikaw mismo yung gagawa ng exorcism or deliverance. Please don't do that. It's very dangerous. In addition, ang mga laiko, hindi nila pwedeng gawin yung mga gestures na parang nagsasabi na meron silang priestly authority. So they should not perform gestures that imply that they have priestly authority. Bakit? At ano ba itong mga gestures na ito? Ang isang gesture ay yung nagle-lay ng hands doon sa ulo nung taong nangangailangan ng exorcism or deliverance. Kasi hindi ka pare. So don't act like you are a priest. There's actually the danger, according to some exorcists, there is the danger na if you do a priestly or priest-like gesture on someone who is possessed, like yun nga, laying your hands on the head of the possessed, pwedeng ikaw yung atakihin ng demonyo. Kasi alam nilang wala kang authority na gawin yun. So ano gagawin mo? Just pray quietly. Pray for the deliverance of the one suffering from possession or obsession. Pero do it quietly. Or kung gusto mong talagang ipagdasal ng mataimtim yung nagsasuffer from from demonic oppression or possession, pwede mong hawakan yung kamay or dasalan or hawakan sa balikat, doon ka magdasal, pero wag sa ulo. Kasi placing your hands on the head is a sign of, it's like you're asserting authority. Pero ano ngayon yung pwedeng gawin ng mga laiko, ng mga lay persons? Well, first and foremost, they can assist priests and exorcists when the latter perform exorcisms or deliverance sessions. It is no longer the practice for exorcists to perform exorcisms alone. They are now usually assisted by a team of laypersons. And among the many things that they can do, they can be prayer warriors. Nagdadasal ng mga iba't ibang deliverance prayers at ng mga iba pang makapangyarihang dasal katulad ng rosaryo, prayers to Saint Michael the Archangel, yung mga prayers to the guardian angel para gapiin ang demonyo. Actually, yung mga common devotions, very powerful yan. Like yung rosary. Yung rosaryo mismo, even though it's not simply, it's not, you can say that it's a very common devotion, napaka-powerful nito because the demons fear Mary. I repeat, the demons fear the Blessed Virgin Mary. Kaya kung kayo po ay nakakarinig ng mga galing sa mga ibang sekta, galing sa ibang mga religious communities na kanilang iniinsulto o inaatake ang ating mahal na ina, tanungin niyo na lang ang sarili niyo kung kanino ba talaga sila kung kanino ba talaga sila on whose side are they on? Are they really on the side of God or are they on the side of the other side, di ba? Yung hindi sa Diyos. So ang ginagawa po ng mga lay prayer warriors, pwede silang mag-pray ng deliverance prayers habang ginagawa ang exorcism o deliverance. Ngunit, dapat gawin nila ito ng quiet lang. Hindi yung showy, hindi yung theatrical, hindi yung maingay. Dahil pag ginawa ng maingay o in a very theatrical way, pwedeng mas lalong mag-react violently at maging show off yung demon. Because the demon likes attention.
apparently. No? That's what some exorcists say. Ang demonyo matakaw sa atensyon. Dahil nga siya ay spirit of pride, full of pride. So gusto nila na sila yung pinapansin. Ang mga lay assistants, yung mga lay members ng mga deliverance ministry teams, pwede rin silang mag-fasting, no? Mag-ayuno for the success of exorcisms and the deliverance ministry. And last but not the least, dapat sila'y napupuno ng pagmamahal, ng pagkahabag, ng empathy and compassion para dun sa mga nagsasuffer from demonic possession or demonic obsession. Dapat wag sila mapanghusga, dapat puno sila ng pagmamahal, puno sila ng understanding para doon sa nagsasuffer from demonic attacks. May sinabi si our Lord, ang ating Panginoong Hesukristo, in Mark chapter 9 verse 29, sabi niya, at least in the old Latin Vulgate, the Latin translation of the Bible, na official Bible ng Catholic Church until the 1960s. When translated into English, Mark chapter 9 verse 29 in the Latin Vulgate reads, "This kind can go out by nothing but by prayer and fasting." Ibig sabihin, may mga ilang demonyo na para matanggal sila, kailangan ng dasal at pag-aayuno. So, prayer and fasting. Hindi prayer lang, kundi kasama yung fasting. Pero etong tanong ngayon, paano natin ma-avoid, no? Paano tayo makakasigurado or at least man lang makakaiwas na makaranas ng demonic attacks? Now, one thing to keep in mind, no, is all of us, lahat tayo ay merong openings. Dahil tayo ay mga tao at hindi perpekto, meron tayong mga openings na pwedeng gamitin ng evil spirits upang tayo'y alipustahin. It could be sinful habits from our past or present. It could be yung mga personal faults natin, yung mga personal flaws natin, yung hindi tayo patient, hindi tayo mapagkumbaba, hindi tayo may pagka-selfish tayo, lahat ng mga ganong klaseng faults. So, lahat tayo merong ganong mga kahinaan at ang lahat ng kahinaan natin ay pwedeng gamitin na openings. Ngunit, hindi nangangahulugan nito na lahat tayo ay may equal chances of being attacked by the devil. The bigger the openings, the larger the possibility. So dapat, yung mga opening sa buhay natin na pwedeng i-exploit ng demonyo ay dapat paliitin natin o tanggalin natin. How do we do this? How do we avoid being attacked by the devil or getting influenced by the devil? Ang pinakaunang dapat gawin ay to strive to live a life of continuous Christian conversion. Bilang mga Katoliko, tayo ay naniniwala na hindi totoo yung once saved, always saved. Hindi porket tayo'y iniligtas na ng ating Panginoon Hesukristo o redeemed by the blood of Christ, ay makakasigurado na tayo'y mapupunta sa langit. Tayo mga Katoliko ay naniniwala sa sinabi ni Apostol San Pablo that we should work out our salvation in fear and trembling. So yung continuous Christian conversion, dapat yung pagbabago natin ay tuloy-tuloy lang. We strive to be more and more perfect, more and more holy habang tayo'y buhay pa. Ang isa sa mga dapat nating ginagawa upang naging mas banal is to go to the sacrament of penance or reconciliation. Lalong-lalo na pag tayo ay conscious na meron tayong mga nagawang kasalanang mortal. So we must frequent the sacrament of penance and reconciliation, especially when we are conscious of having committed mortal sins. And even when we don't have or we are not conscious of any mortal sins on our conscience, mabuti pa rin to go to confession when we are able to do so. Pangalawa, we must receive Holy Communion worthily and frequently. Ibig sabihin ng worthily, dapat
wala po tayong kasalanang mortal pag tayo ay nangungumunyon. Pag meron tayong mortal sin, dapat mag-confession muna tayo bago tayo mangumunyon. Ngayon po kasi nakakaligtaan na yun eh. Feeling natin basta nasa misa tayo, maraming mga Katoliko feeling na basta nasa misa tayo ay sige lang, no? Communion lang. May mga ilan naman, akala nila yung mortal sin ay yung mga sobrang terribling kasalanan lang tulad ng pagpatay o grafting corruption or yung yung magnakaw ka ng malaki. No? Pero sa totoo lang, napakadami pong kasalanan na mortal sin, lalong-lalo na sa bagay sexual. By definition, all sins, no, all sexual sins na iyong ninais, no, wholeheartedly ninais at ginusto, katulad ng premarital sex or extramarital sex, lahat po yan ay mortal sin. Yung mag-isip ka willingly and deliberately ng mga mahahalay o bastos na mga thoughts, lalong-lalo na kung ito ay laban at ay mga thoughts tungkol sa isang tao, yung hinuhubaran mo yung isang tao sa iyong pag-iisip, mortal sin po yun. Dapat ikumpisal. And then, once tayo ay nakakumpisal na, to try to avoid all mortal sins and venial sins as much as possible. Kasi mortal sins and sinful habits can become openings through which the devil can come into our lives and attack us. Hindi naman kailangan palagi na demonic possession or obsession or infestation ang mangyari. Yun lang dalasan niya yung temptations laban sa iyo. It's already a kind of demonic attack. Although ang temptations pwede rin niya manggaling sa ating sarili. Yung tinatawag natin na the three sources of temptation, the world, the flesh, and the devil. No? So yung ating sariling kamunduhan at yung ating sariling kahinaan, uh, yung ating sariling desire for sinful things, pwedeng manggaling yung temptation dito without really needing much assistance from the devil, so to speak. Pero keep in mind, the devils are always there para gatungan kung ano mang temptations ang meron tayo. Kaya dapat talaga umiiwas sa kasalanan, nangungumpisal, nangungumunyon. Nakakalungkot no sa atin po ang haba-haba ng pila sa komunyon pero ang liit-liit no o ang ikli-ikli ng pila sa confession. Kung mahaba man ang pila sa confession, ang konti lang po ng confessionals na available. So I really hope na more priests will hear confessions. Siyempre, nandiyan din yung pagdarasal, praying regularly and from the heart. May sinabi po si Saint Alphonsus Liguri, "He who prays is saved. He who does not pray is damned." Ulitin ko, si Saint Alphonsus Liguri, one of the greatest saints and founders of the church, religious founders of the church. Siya po ang founder ng Redemptorist Order. Yung Redemptorist Order dito sa Pilipinas, kilala sila dahil sila po yung nagpapatakbo ng Baclaran Church. Yung si St. Alphonsus Liguri, sabi niya, "He who prays is saved or will be saved. He who prays will be saved. He who does not pray will be damned." Kung gusto mo talagang maligtas, magdasal ka. Dahil sa dasal lang tayo mabibigyan ng Panginoon Diyos ng lakas upang labanan ang tukso, upang labanan ang tawag ng laman, upang labanan ang kasalanan. Kasama na dito sa pagdadasal, syempre, yung formation ng habits of prayerful devotion tulad ng pagrorosaryo, pagbabasa ng Biblia, yung pagsisimba every Sunday, yung iba nga nagsisimba pa araw-araw, mabuti rin yun, no? Mabuti magsimba araw-araw kung ito'y naaayon at nagkakasya sa iyong mga duties bilang isang laiko. So for example, kung ikaw ay ina, kailangan mong atupagin ng iyong bahay, hindi ka makapagsimba araw-araw, maiintindihan ng Panginoon yon. Pero kung kaya mong magsimba, may oras ka magsimba araw-araw, bakit hindi? Pero ang talaga requirement sa atin, magsimba every Sunday.
So, yung magsimba tayo at least every Sunday, yung magdasal tayo ng rosaryo araw-araw if possible, yung magbasa tayo ng Biblia kahit konti if possible. Ito po ay mga part ng regular prayer habits natin. At kahit yung magdasal ng just a few minutes each day, no? Kahit na 10 minutes each day lang o 15 minutes each day kung may oras ka no? Or kung kaya mo, yung magdasal ka ng maikling panahon na yon from the heart. Yung tinatawag natin na mental prayer, no? Yung magdasal tayo sa Panginoon, ito ay napaka malaking bagay upang tayo malapit sa Panginoon. And by the way, no, gusto ko po sabihin sa mga nakikinig sa akin ngayon, ako po, hindi ko po sinasabi na ako'y santo o ako'y banal. Ako mismo, I struggle. No? I struggle to pray. I struggle to follow Christ in all of the virtues. Kaya kahit ang mga sinasabi ko dito sa aking show ngayon, ito ay reminders din po para sa akin. Sama-sama po natin na sama-sama po tayo na pagandahin ang ating buhay pagdarasal. Sana po ay tayo lahat ay makapunta sa kumpisalan ng mas madalas. Tayo sana ay magsimba ng mas madalas. Tayo sana ay magdasal ng mas madalas upang tayong lahat ay malapit sa Panginoon at maprotektahan mula sa atake ng demonyo. Ano pa po ang mga paraan upang tayo maprotektahan mula sa demonic influence or demonic attacks? And nandiyan po yung sacramentals that have been properly exorcised and blessed. Hindi, actually dapat yung mga sacramentals, binabe-bless po ng maayos. Kung ibe-bless po ng pari, at the very least, make sure na gagawin niyo po ay sign of the cross over the sacramentals. Kasi hindi nga po lahat ng pari ay gumagawa ng exorcism. Pero at least, ipa-bless niyo po ng maayos yung inyong mga sacramentals. So ano po ba ang mga sacramentals natin? No? Ito yung holy water, agua bendita, na hinahaluan ng blessed salt o yung rock salt, as much as possible, rock salt, no? Yung walang iodine. Pinabe-bless po, ito ay bine-bless so yung holy water at blessed salt. Syempre, nandyan po ang rosaryo. Tayong mga Katoliko, hinihikayat po tayo na as much as possible. Hindi naman po requirement, pero as much as possible, pag tayo ay lumalabas sa ating bahay, kung tayo ay may pinupuntahan, dinadayo, magandang meron po tayong dalang rosaryo in our pocket or in our bag or in our wallet. Dapat may rosaryo tayo on our person. Saan man po tayo magpunta. Nandyan po itatawag na miraculous medal na reneveal ng ating mahal na ina to Saint Catherine Labour noong taong 1830. Kung saan nandito yung dasal na, O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee. Nandyan po yung brown scapular na isa sa mga pinaka-common, no? Pinaka-famous na mga sacramentals. Binigay, according to church tradition, according to tradition at least, sa tradition ng mga Carmelites, so according to Carmelite tradition, binigay ito noong 1251 kay Saint Simon Stock. Binigay ito ng ating mahal na ina so that whoever dies wearing the scapular will be saved. Of course, nangangahulugan nito na kung suot-suot mo scapular, dapat yung buhay mo ay kumumpurme dun sa kahulugan ng brown scapular, which is that we are placing ourselves under the mantle of protection of our Blessed Mother. Hindi pwedeng magsusuot ka ng scapular pero puro ka namang kasalanan, puro ka sinful habits. No? Hindi po yon. Hindi po tama yon. Kasi para bang binabalewala mo yung grasya at proteksyon na binibigay sa iyo ng ating mahal na ina sa pamamagitan ng brown scapular. Nandyan din po ang Saint Benedict's Medal. Yan po yung picture po dito sa slide. Yan po yung Saint Benedict's Medal na merong very powerful na prayer of exorcism on it. So marami pong mga write-ups marami pong mga write-ups sa internet. Basahin niyo na lang po. I don't want to read the prayer of exorcism online kasi I've heard
na minsan pag yung prayer of exorcism, mga exorcistic prayers binabasa online, tapos yung nakikinig ay sabihin natin meron pala siyang demonic infestation or demonic obsession habang siya'y nakikinig. Minsan nangyayari nasasaktan po sila. No? So uh, these prayers are very powerful. So kung gusto po ninyong mabasa yung prayers, yung prayers ng yung meaning ng mga prayers of the Saint Benedict's Medal, mababasa nyo po ito on the internet. Siyempre dapat umiwas tayo sa occult, no? Sa superstition, sa mga iba't ibang mga pamahiin na wala namang basehan sa ating pananampalataya. Yung mga pampaswerte, lalong-lalo na yung mga lucky charms ng mga pagans, yung lucky charms ng mga Buddhists o mga Hindus, dapat iwasan po natin yan. Tayo mga Katoliko, our trust is in the Lord, not in spirits, not in good luck. No? So, we avoid superstitions and we avoid albularyos and mambabarangs, yung mga nagbibigay ng mga spells, sila yung nag-oorasyon, no? Nag-invoke ng mga spirits, nagkukulam at gumagawa pa ng mga ibang masasamang bagay sa mga iba't ibang tao. Now, bakit ganito? Kasi yung mga ilang albularyo, actually, I don't know no, kung ilan sa kanila, pero as a general rule, albularyos, with whether or not they know it, no? Kung ang kanilang powers ay kanilang kinukuha mula sa isang espiritu na hindi Diyos. So kung sino-sino espiritu or duwende or whatever, yung mga spirits po na yan ay mga demonic entities. So it's better not to seek the services of the albularyos. Lalong-lalo na kung sila gagawa ng mga kung ano-anong ritual or kung ano-anong orasyon. Let us put our trust in the Lord. So let us put our trust in prayer and in the church. Kung ikaw ay may third eye, nakakakita ka ng mga multo, nakakakita ka ng mga espiritu, nakakakita ka ng duwende, nakakakita ka ng ghosts, renounce this third eye and pray for it to be closed. Sa internet po, makakakita po kayo ng mga deliverance prayers at mga renouncing, mga prayers to renounce the third eye. Ating mahalin ang doktrina ng simbahan para hindi tayo madala sa kasalanan ng heresy o schism or disobedience sa simbahan. Nandiyan din po yung healing ng traumas, kailangan yung emotional or psychological trauma sa ating buhay, kahit yung sexual trauma. So, lalo-lalo na para sa mga sexually abused. Kasi minsan, yung mga trauma na yan, they end up being used by the devil against you. No? Mas lalo na lang pinatitindi yung depression upang ikay mawala ng pananampalataya sa Diyos. At importante, syempre, is to avoid self-righteousness and pride. Maging humble, maging charitable. Grow in the virtues and in the spiritual life. These are so much more important than having many sacramentals or observing many external devotions. Sa totoo lang, dapat hindi natin kinatatakutan yung demonyo as long as we know that we are in the grace of God. You know? So be full of trust in the Lord. Always talk to the Lord when you feel you are under attack by the devil. And don't attribute everything to the devil. Fear sin more than the devil. No? And of course, fear God most of all. Love God and fear God more than anyone else. The last thing we must note is, sabi nga po sa Biblia, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of God, heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. At dyan po muli nagtatapos ang isang episode ng Voices of Faith.